kataas-taasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamahalaan. Dinggin mo ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang simula na ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikidigma laban sa mga Amalesita, tumigil siya ng 2 araw sa Siklag. 3 araw pagkamatay ni Saul, dumating buhat sa labanan ang isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. "Saan ka nagbuhat?" tanong ni David. "Tumakas po ako sa hukbon ng Israel," tugon ng lalaki. "Bakit? Ano ba ang nangyari?" tanong ni David. "Napaurong po sa labanan ng hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan," tugon ng lalaki. Winahak ni David ang kanyang kasuotan bilang tanda ng kalungkutan sa nangyari. Gayon din ang ginawa ng mga naroon. Dinagukan nila ang kanilang dibdib at sila'y nanangis. Nag-ayuno sila at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul, ang anak nitong si Jonathan, at ang iba pang lingkod ng Panginoon sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. At sinabi ni David, "Karangalan ng Israel sa burol ay niyurakan, nang ang iyong mga lingkod ay nasawi sa labanan." Si Saul at si Jonathan ay uliran ng mag-ama. Sa buhay at kamatayan ay palaging magkasama.
Bilis nila ay di hamak, mabilis pa sa agila. Mahigit pa kaysa leon, ang lakas na taglay nila. Kayong mga anak ng Israel, ang babae magsitangis. Sa pagpanaw niyong Saul, na sa inyo'y nagparamit ng magandang kasuotang may hiyas na nakakabit. Ang kawal ay masdan ninyo kung bumagsak sa labanan. Ganyan napansin sa burol nang bumagsak si Jonathan. Dahilan sa pagpanaw mo, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigpit pa sa pag-ibig ng babaeng minumutya. Sa larangan ng labanay, nabuwal ang mga kawal. Ang sandatang taglay nila ay wala ng kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Pastol ng Israel, ikaw na nangunat umakay kay Jose na tulad sa kawan. Ikiling sa amin ng iyong pandinig. Kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Ang iyong pag-ibig, iyong ipadama sa angkan ni Ephraim, Manases at Benjamin. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas. Sa hirap ay tubusin. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Makapangyarihang Diyos, hanggang kailan ba patatagalin mo ang galit sa amin? Hanggang kailan pa diringgin mo kami sa aming dalangin? Masdan mo nga kami sa tuwina'y tinapay ng luha yaong kinakain. Luha ng hinagpis ang inihanda mo na aming inumin. Iyong binayaan na ang mga bansa sa aming paligid kami ay bakain. Iyong tinulutang kami pagtawanan ng kaaway namin. Poon, kami iyong iligtas at tanglawan ng iyong sinag. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-uwi ni Jesus, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Ano pat, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang mabalitaan ito ng kanyang mga kasambahay, sila'y pumaroon upang kunin siya, sapagkat ang sabi ng mga tao, nasisiraan siya ng bait.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nasisiraan siya ng bait. Ganito po tinignan ng mga tao si Jesus dahil wala silang tigil ng kanyang mga alagad na mangaral at magpagaling ng mga may sakit. Nasisiraan siya ng bait. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang ating pagmimilayan sa araw na ito. Ang halimbawang ipinakita ni Jesus. Patuloy ang pagdumog ng mga tao kay Jesus. Kung kaya't sabi sa ating ebanghelyo, hindi man lamang makuhang kumain ni Jesus. Dahil dito, patuloy si Jesus sa pagbibigay ng kanyang sarili. Patuloy si Jesus sa pangangaral at pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya nga, ang tingin ng mga tao, siya ay nasisiraan ng bait. Kung para sa mga tao, kabaliwan o kasiraan ng bait ang ginagawa ni Jesus dahil mas iniuna pa niya ang kalagayan ng iba kaysa sa sariling pangangailangan. Iba naman ang tingin ni Jesus dahil ang kanyang ginagawa ay hindi pansariling kapakanan, kundi kagustuhan ng Diyos. Ito, yung mas pinagtuunan ni Jesus, ang matupad ang kagustuhan ng Diyos kaysa sa pansariling kagustuhan. Siguro, kung iba lang yon, mas uunahin muna ang kumain bago magtrabaho. Uunahin muna ang sariling pangangailangan bago ang pangangailangan ng iba. Pero iba si Jesus. Inuna ang iba bago ang sarili. Inuna ang kagustuhan ng Diyos bago ang sariling kagustuhan. Samantala, kung ganito ang nagawa ni Jesus, kabaligtaran naman ito sa nangyari kay Haring Saul sa ating unang pagbasa. Narinig natin na si Haring Saul ay nasawi kasama ng kanyang anak na si Jonathan sa labanan sa pagitan ng Amalesita. Atras tayo ng kaunti kung ano ba ang nangyari sa labanan. Anong nangyari bago namatay ang mag-ama? Habang sila ay nasa gera, nasugatan si Jonathan habang nakikipaglaban. At dahil sa sinapit ng anak, nagpatiwakal itong si Haring Saul gamit ang espada. Nangyari ito dahil sa isang kasalanang ginawa ni Haring Saul. Kumonsulta siya sa isang mangkukulam ng Endor para buhayin si Samuel, para kausapin ang kaluluwa ni Samuel. Ito yung nangyari bago ang gera. Kumonsulta si Haring Saul sa isang mangkukulam ng Endor. At dito, gusto niyang kausapin yung kaluluwa ni Samuel para malaman kung ano ang dapat gawin sa labanan.
dahil labag sa utos ng Panginoon ang paghingi ng tulong mula sa Diyos-Diyosan. Ang madugong pagkatalo ng kampo ng Israel ay naging bunga ng kasalanan ni Haring Saul, na siyang nadamay ang kanyang anak, na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang anak. Kumonsulta sa Diyos-Diyosan, sa halip na kumonsulta sa tunay na Panginoon. Ganito ang kadalasang nangyayari kapag mas iniuna natin ang iba o sariling kagustuhan kaysa sa kagustuhan ng Diyos. Madalas, nagkakagulo o nagkakabulilyaso dahil tayong mga Kristiyano dapat laging iniuuna ang Diyos sa lahat. Laging una ang kagustuhan ng Diyos bago ang lahat. Ito ang tunay na kahulugan ng ipinakita ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa Ebanghelyo. Isang halimbawa na iniuna ang Diyos bago ang iba. Iniuna ang Diyos bago ang sarili. Iniuna ang kagustuhan ng Diyos bago ang sariling kagustuhan. Pero sa makabagong panahon, kabaliwan tingnan ng tao kapag iniuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Kaya nga, ang pag-ibig, nasasabi ng iba na nakakabaliw dahil nakakaya nitong kalimutan ang sarili at unahin ang iba. O kaya naman, tinatawag nating martir kapag tinatanggap ang lahat ng sakit at hirap mula sa iba at hindi iniinda ang sarili. Diba ganito natin hamakin kapag ang tao sobrang umiibig na nakakalimutan ang sarili. Kapag ang tao tinatanggap ang lahat ng sakit at nagpapakamartir at hindi iniinda ang sarili. Pag-ibig at martir, para sa iba, ito'y kabaliwan. Pero para sa Diyos, ito ay mga malalim na kahulugan ng pagiging Kristiyano. Kaya nga, ang mga umibig ng husto sa Diyos at nagpakamartir, tinatawag nating mga santo. Mga kapatid, ito po ang naipakitang halimbawa sa atin ni Jesus. Ang uunahin ang kagustuhan ng Diyos bago ang sariling kagustuhan. Ganito ang tunay na pagiging Kristiyano. Yung uunahin ng Diyos bago kumain. Magsisimba muna bago simulan ang buong linggo. Magdadasal muna bago simulan ang araw. Pagdadasalan muna bago gumawa ng desisyon. Lahat tayo inaanyayahan sa tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. At ito ang laging iniuuna ang kagustuhan ng Diyos. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang matutunan natin sa Kanyang anak na si Jesucristo ang kahulugan ng paglilingkod. Ating sambitin sa bawat panalangin, Ama, turuan mo kami sa pamamaraan
ni Jesus. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Bilang isang simbahan, naway lumabas tayo sa lungga ng ating sariling daigdig at maglingkod sa tao ng may pagpapakumbaba. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga taong naglilingkod sa bayan, naway ibigay nila ang pinakamabuti at pinakamagaling na pagsisilbi sa mga tao. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa mga naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, naway maipakita nating lahat ang ating pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Katulad ni Maria, tayong lahat naway nakatuon at mulat sa pangangailangan ng kapwa at hindi sa ating makasariling kaginhawahan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo kami sa pamamaraan ni Jesus. Panginoon naming Diyos, hindi madali sa amin ang tumulong sa iba, lalo na kung magdudulot ito sa amin ng hindi kaginhawahan. Matutunawa kami mula kay Jesus na laging handang tumulong. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay. Gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Narito, O Ama, alak at tinapay, bunga ng lupa at ng aming paggawa. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong marapat na ganapin ang banal na paghahain, sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mong nag-aalay, ang pagliligtas niya sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito
upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Spirit and grace, here in this meal, you are the wind that breathes through the field. Gather the wheat and form us in Christ. Come be our source and breath of life. In the bread blessed, broken and shared, Christ is our life, whose presence we bear. Come, O Spirit, make your grace revealed in this holy meal. Spirit and grace, here in this meal, you are the life that flows through the vine. Gather this drink and form us in Christ. Come be our source and blood of life. In the bread blessed, broken and shared, Christ is our life, whose presence we bear. Come, O Spirit, make your grace revealed in this holy meal. Come, O Spirit, make your grace revealed in this holy meal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kami pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay para kami pagbuklorin ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga nasa labas, taas po natin ang ating mga kamay at tanggapin ang pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.